Sa isang malawak na kagubatan, may isang matandang kambing na nagngangalang Mang Kalbo. Siya ay matanda na ngunit matalino at maraming beses na niyang nagamit ang kanyang talino upang maligtas mula sa panganib. Isang araw, habang naghahanap siya ng malalambot na dahon sa gubat, hindi niya namalayan na palapit na siya sa teritoryo ng isang gutom na tigre. Ang tigre, na nagngangalang Tigro, ay hindi pa nakakakain ng ilang araw, kaya't nang makita niya ang matandang kambing, agad siyang nagliwanag at nagsabing, "Aba! Isang masarap na hapunan ang dumating sa aking harapan. Kambing, ikaw ay magiging aking pagkain ngayong gabi." Sa halip na matakot, ngumiti si Mang Kalbo at nagsabi, "Kaibigang Tigro, kung ako ay iyong kakainin, maghunos dili ka muna. Ako ay inutusan ng hari ng kagubatan upang maghanap ng pinakamalakas na hayop na kayang lumaban sa kanya. At alam mo ba kung sino ang pinili ko? Ikaw!" Napatigil ang tigre at nagtaas ng kilay. "Hari ng kagubatan? Hindi ba ako ang dapat na hari?" Tanong niya na may halong pagmamataas ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. Hindi ikaw," nasagot ng kambing na may kumpiyansa sa boses. "Ang tunay na hari ay isang napakalakas na nilalang na kayang lumamon ng 10 tigre sa isang upuan. Ipinadala niya ako upang hanapin ang pinakamalakas sa lahat ng hayop upang kanyang subukin sa laban. At dahil nakita kita, siguradong interesado siya sa'yo." Napalunok si Tigro. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ng kambing, pero hindi rin niya gustong mapahamak kung sakaling ang totoo ito. "Saan siya nakatira?" tanong ng tigre, bahagyang natatakot na. "Diyan lang sa may malaking kuweba sa Hilaga," sagot ni Mang Kalbo. "At kung aabutin niya tayo dito, siguradong ikaw ang unang susubukan niya." Sa takot ni Tigro, hindi na siya nagdalawang isip. "Hindi ko hahayaang mahuli ako ng sino mang hari. Mas mabuting ako na ang umalis," sabi niya. Agad siyang tumakbo palayo, lumayo ng lumayo, hanggang sa hindi na siya makita pa ng kambing. Nang makasigurong ligtas na siya, napangiti si Mang Kalbo at dahan-dahang naglakad palayo patungo sa mas ligtas na bahagi ng gubat. Aramadas, aral ng kwento. Ang tapang ay hindi laging nakikita sa lakas ng katawan, kundi sa talas ng isip. Sa pamamagitan ng katalinuhan, maaari nating malampasan ang kahit anong pagsubok, gaano man ito kalaki o nakakatakot.